Pickup truck. Isa ito sa mga klase ng sasakyan na hindi pa ako nagkakaroon. Pero sa mga pinaggagawa ko sa buhay, marami ang nagsasabi na ito ang pinakanababagay sa akin. Nakapagmaneho na ako ng ilan sa mga dati ko naging trabaho at negosyo, pero yun na yun as far as experience goes. Masikip, basic, agricultural interior at napakatibay. Yan ang usual na description ko sa mga pickup na naimaneho ko. Pero ngayon, maraming salamat sa AutoHub Group Mitsubishi na bigyan tayo ng pagkakataon para ma-review itong 2022 Mitsubishi Strada GLX na ito. Ito ay isang automatic na 4x2 unit with only 1,000 plus kilometers on the odometer, and man, dito ko na-experience kung gaano nakalayo ang naging advancement ng mga modernong pickup kumpara sa mga dati. Okay, let's put out the disclaimer here that this is a 4x2 unit at wala itong mga advanced off-road aids such as Mitsubishi's legendary 4-wheel drive systems. Hindi ko na rin sinubok off-road para mas maging sensible ang ating review. Ganun pa man, ramdam ko na matatag ang chassis nito. Stiff at papalag kung maisabak ninyo off-road sa ilang mga di inaasahan na pagkakataon o kapag planado naman ang ruta. Ang makina, maganda at malakas ang torque. It performs well and it loves to haul. Walang point sa review na ito na naramdaman kong parang kinulang siya. As in wala. At para sa mga gagamitin nito bilang isang city car, walang sitwasyon na kukulangin ang performance nito. Sa makatuwid mga chong, ang Strada o Triton sa ibang bansa ay isa ng solid nameplate sa mundo ng mga pickup. Hindi lang dito sa Pinas mga chong. At hindi na ako magtataka because this thing loves to work. Kargahan, ahon, towing at kung ano-ano pa. Kaya perfect pang pamilya ito o pang negosyo. Sa mga highway, cruising at 100 kilometers is easy and the cabin is quiet compared to some of the competitors that I've tried before. Yan ay dahil na rin sa 6-speed automatic transmission na ito na may up and down shift selector na meron pang paddle shifter para maging tulong sa paghatak nito sa mga demanding na sitwasyon. Isa pa sa mga naging standout sa pleasant experience ko dito ay ang level of comfort sa interior. Yung huling pickup kasi na naimaneho ko ay basic lang talaga at agricultural tulad ng nasabi ko. Pero dito, approve ang design ng manibela, sidings, pati na rin itong TFT screen na ito. Easy to touch at loaded pa ng navigation at malupit na entertainment system. Maganda rin ang mga ginamit na materials at matibay. Yung mga bagay din yan ang makakapagbigay sa sinuman ng okay na experience dahil dito ka talaga magsuspend ng oras mo eh. Long drive man yan o matinding traffic. Ngayon mga chong, pag-usapan pa natin kung ano-ano pa ang mga features ng sasakyan na ito. Ito po ang inyong lingkod sa driver seat. 2022 Strada, no? Well, what can I say? Malakas. Lakas yung makina nito. That is thanks to the 2.4 liter na engine nito, turbo diesel. Napakadaling gamitin. How does it behave in traffic? Tatapa ka na lang sa brake, sa accelerator, and you're all good. Sa ahon, alam nyo naman, nandito tayo sa area ng Silang Tagaytay, and smooth. You have all the tools to help you climb easier kasi meron kang paddle shifter, meron kang plus minus dito sa yung gear shifter itself. What else? Kargahan, of course, pick up to, di ba? So, it carries load without a sweat. Muna natin. Tapos yung ride niya, it's not that busy sa likod kasi naka-leaf spring to. So, medyo stiff kumpara sa mga SUV, but for a pickup, I think it's very well. What can I add sa performance, braking?
Okay din sa mga emergency situation, malakas ang preno all in all. Very smooth, very responsive. Now, if you're curious about the consumption, here it is. The power figure is here. The torque is here. Okay? Yan ang mga power figures nitong Strada 2022. Fuel economy, let's talk about that real quick. Hindi siya ganun kalakas sa fuel kumpara sa ibang mga kalaban niya na pickup or SUV in the market. Boils down to how you step on the accelerator pedal. But for me, driving this quite comfortably, hindi naman umahataw, hindi rin sobrang bagal, I'm averaging this figure. Yan, sa mga araw na nasa akin tong pickup na to. Let's talk about the interior, right? Very important para sa isang sasakyan kasi this is where you spend most of your time when you're driving this, right? Well, with my experience sa mga Mitsubishi, nagkaroon tayo ng Pajero dati, 1994. Nagkaroon din tayo ng service na 2006 na Strada sa Automobilico, dun sa dati nating dealership, right? Tapos nakagamit din ako ng mga lumang L200, yung mga sobrang lolo na nitong pickup na to. And I could say that Mitsubishi has gone a long way. Gone are the days na masikip ang Mitsubishi pagka pinag-usapan ng interior kasi maluwag to. As I was mentioning, I think Mitsubishi has gone really far in terms of the interior game. Kasi yung mga dating Strada, masikip. Sa knee room, dehado, mga tulad ko 6-footer. But on this one, it's spacious. The shoulder room is okay. The headroom, nakikita nyo naman, ayan o, maluwag pa. At ito ang sitwasyon sa likod. Hindi na siya yung classic Mitsubishi na naiiwan sa interior space. Kasi sa mga dating pickup, ang luluwag ng mga kalaban nito eh. Naiiwan na maliit yung cabin ng Strada. But not on this one. It's very spacious. It's well built. Yung mga leather niya tulad dito sa steering wheel, high quality naman. If you try to shake things around, wala na mga alog-alog na very awkward. All the plastics, alam mong tatagal through the years kasi itong mga pickup na to, pang trabaho to. You would want something that's easy to clean, although this is the mid variant. We have to remember that if you go on higher variants, of course you'd get leather on those sidings at saka sa ibang mga location dito sa loob kung saan may plastic, right? And the appointment for a mid variant is excellent. I have hand controls kung gusto ko ilipat yung radyo. I have hand controls kung gusto ko rin ibahin yung mga makikita ko sa instrument cluster. And I think for your buck, pasadong pasado yan. Sulit na sulit. By the way, speaking of the buck, here's the price of this pickup. If you're curious about that, inquire lang kayo sa AutoHub Group. Sila ang nagpahiram sa atin ito. So, thank you AutoHub Group. Ngayon, dito sa loob, bilang isang komportabling pickup, I would really commend the NVH. Noise, vibration, and harshness. Kasi it's well insulated. Pag sinarado mo na yung pinto at nakasarado lahat ng bintana mo, you can't hear much of the outside. Dito sa loob, hindi ko na kailangan magtaas ng boses and, can hear me very well. Walang echo, walang weird something like that. Which I get sometimes dun sa van namin, no? Kasi sobrang lawak nun yung NV350. Minsan pagka kakaunti lang ang sakay nun or mag-isa ka lang, nagsalita ka, parang, weird pakinggan. But here, it's very well insulated. Pair that with a very good air conditioning, very good suspension, komportable. You wouldn't think that you're even riding a pickup pagka nandito ka sa loob. Now, on the topic of storage, dito sa pickup na to, of course, you have there a cubby space sa harapan ng cambio. You have the usual glove box, you have the usual center console box na malalim naman, no? What I would wish for this to have is more storage space like dun sa Navara, nakita ko ni-utilize nila to. Itong taas na to ng dashboard. There are storage space. Sayang eh. Ang laki pa naman ng dashboard nito. Sa ilalim ng seat sa ibang pickup, you can pull it up tapos makakapag-store ka ng mga tools. But this one, no. Yung sandalan lang. But that's better than not having any storage space behind the seat. Pero, yun nga, could have been better. And again, folks, if you're interested sa mga produkto ng AutoHub Group, ang dami nilang kotseng ina-handle, mga chong bukod pa sa Mitsubishi. The links would be on the description. And there you have it, folks. The 2022 Mitsubishi Strada GLX in 4x2 automatic transmission. Okay, ngayon punta tayo ng mabilisan sa pros and cons nito dahil wala naman talagang perpektong sasakyan, di ba? Merong compromises one way or another. Unahin na natin sa pros ang presyo ng Strada range dahil nagsisimula ang mga katulad nito na double cab sa 998,000 pesos hanggang sa mga top of the line na nasa 1.764 million. Mas mura yan kumpara sa mga competitor
competitor nito sa market at may mas mura pa sa range nito, pero mga business models na yon, ibang usapan na yon. Sulit talaga ito mga chong, yan lang ang masasabi ko. Next up is the overall comfort on this, because for a pickup with the usual stiff rear suspension, well, maganda ang ride nito, may karga man o wala. Di sasakit ang likod nyo kahit sa mahabang road trip. Di katulad ng ibang pickup na nasubukan kong pagkatigas-tigas ng likuran na suspension. Darn, parang gawa ka ako sa kahoy yung mga yon. Isama na rin natin sa pros ang ganda ng pagkaka-engineer sa chassis nito, dahil solid talaga ito at di uurong sa hamon ng mga rough roads at kargahan kahit 4x2 lang ito. What more pa dun sa mga 4x4 models, di ba? Lastly sa pros ay ang napaka-komportable, napakagwapo, moderno at upmarket na interior at exterior nito. Talagang napakaganda ng pagkakabuo. I mean, sa interior pa lang for a mid variant, this has all the creature comfort that one would need on long journeys and on long hours being spent in traffic. You see, navigation, great touchscreen, entertainment system, driver assist buttons, and nice materials on the interior. Yeah, personally, di ako mahilig sa mga tugtog o navigation sa mga drive ko. But having those is something that I would feel good about having in the car as standard. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ilang mga bagay na nasa cons at mga pwedeng i-improve ng Mitsubishi on the next models. Well, nothing really major, but I just wish that this dashboard stop is utilized for storage. May mga competitor kasi ito sa market na ginawan ng storage yan. Sayang kasi ang space, I think. I also wish that there's an underside storage on the back seat, tulad din ng mga nasa ibang competitors. This is because for a pickup truck, you don't have the storage that is hidden from the eyes of thieves like on sedans and hatchback. Sa experience ko pa naman na nabasagan na ng kotse, naghahanap na ako talaga ng matataguan ng mga gamit na iiwan lang sa kotse. Lastly is the rear utility bar. Malaking tulong kasi yun sa mga nagkakarga ng mga item na mahaba para di tumama at makagasgas o dent ng bubong. Pero available naman yan sa mga mas mataas na variant ng Strada at marami rin choice sa aftermarket. So, if you are interested in purchasing a Mitsubishi vehicle, I suggest bisita na kayo sa Auto Hub Mitsubishi in BGC Taguig, and I'm sure that you'd be able to find a good deal. Links are on the description, folks. Also, don't forget to like this video and subscribe to the channel. This has been your Garage King PH. You drive safe out there, folks.